patungkol sa mga problema mo, Helen. At ako yun. Daddy, mahal mo pa si Yaya Helen? Mahal ko ang Yaya Helen mo. Kahit sinasaktan ako? Huwag kang magsinungaling. Mag-sorry ka sa Yaya Helen. Sinampal niya ako. Kinurot niya pa ako. Hindi niya ako mahal. Masama siyang yaya. Sana wala na lang siya dito. Oo, mami ko nababola mo. Ako hindi, ah. Ayoko na lumaki anak ko katulad mo. Mapaggawa ng kwento. Mapagsinungaling. Sorry po. Hindi naman po kayo talagang masamang yaya. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi ako naniniwala magagawa ni Helen yan. Hindi siya ganun. Alam namin na mataas ang tingin mo kay Helen. Kami din eh. Hanga din kami sa pag-alaga niya sa bata. Pero Dave, ang tao nagbabago. Siguro mas mabuti kung panoorin niyo na lang. Sinampal ni Helen si Nino? Kinukurot siya at saka pinapalo ng tsinelas pag wala ka. Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Ito ang sinasabi ni Nino. Pagod na ako. Hindi mo naman kailangan magsinungaling. Paano mo naman nasabi na nagsisinungaling ako? Dahil kilala kita. Hindi mo ko ganun kakilala. Pagod na ako sa palabas na to. Kung hindi mo kayang patayin si Lester, magbulag-bulagan ka na lang sa nangyari dito sa bahay na to. Total, dito ka naman magaling, di ba? Sa tingin ko mas mabuti pa eh. Kausapin ko muna si Nino kung ano talaga nangyari. Pare, magpapaliwanag ako. Ang plano mong gawin? Wala akong binabalak ng masama. Nino? Nino, buksan ang pinto. Anak, buksan mo na. Dave, please. Huwag muna ngayon. Stressed out na yung bata eh. Pagpahingan mo muna. Alam niyo, hindi naman matatapos ang lahat ng to kung hindi natin malalaman ang buong katotohanan. Alam mo, sinabi na namin sa iyo ang totoo. Ikaw ang ayaw maniwala. Lalo mo lang ginugulo ang isip ni Ninyo eh. Ano ba ang gusto mong isipin, ha? Na sarili niyang ama, hindi naniwala sa kanya. Na mas kampi ka pa kay Helen. Anak, they have a point. Why don't you just let it go? Come on. Pero ma, Anak, halos maghapon na tayo dito. Kung may ibig sabihin ng bata, kanina pa yan lumabas ng kwarto at nagsalita. Maybe he needs some time. Maybe a space. Come on. pero ma, Dave, hayaan mo muna siya magpahinga. Pagka ready na siya makipag-usap, ako pa mismo magdadala sa kanya sa'yo. What do you think? Halika na, anak. Halika na. pero teka. Hindi pa tapos to, ah. At kapag may umera sa nangyari kanina, hindi lang tayo dito magkikita. Magkikita-kita tayo sa korte. Helen! Saan ba nagagawa eh? Dave,
Buti nandito ka. Sige na, tara na. Tara. Sorry po. Hindi naman po kayo talagang masamang yaya. Mahal na mahal ko po kayo. See? Look, tita. I'm sorry. Bakit hindi ako... Pero obvious sa eksenan to na mahal pa rin ni Ninyo si Yaya. And Yaya is obviously making the ultimate sacrifice. Totoo sinasabi ni... Pinanindigan niyang kasinungalingan just to spare the kid. Sinayang Isn't that classic? Simply classic. Soap na soap. Winner talaga si Yaya. Anong sinasabi mo na mas winner siya kaysa sa anak ko? Halata naman kasi umaate lang anak niyo eh. Hindi natural. Anong sabi mo? Ang sabi ko, tita, we have to do something. Management is expecting from us. Yung mga events kanina, yeah, it can create a buzz and pull ratings. Pero, pwede rin magkaroon ng fan si Helen. Bakit kasi ha? Hinahayaan mo na mangyari ito? Siya yung nanakit. Siya dapat yung kontrabida. Ah, bakit hindi mo i-highlight yung masamang ginawa niya sa apo ko? But what about your agreement with Dave? Remember, you asked me, huwag ipalabas sa mga to para may leverage kayo kay Dave. Okay. Just give me time with him. Pag nakuha na namin yan si Dave, baka hindi na kailangan ipalabas ito eh. Ha? Ang series na ito para sa anak ko, sa anak niya, at yung lalaki para sa kanya. Hindi para sa kung sino na nobody na yaya! Hinanap kita agad nung hindi ka agad bumalik kina Gunet. Sinubukan ko sapin si Nino pero hindi ako nagkaroon ng chance. Ano ba talaga nangyari, Dave? Bakit ba nagkakaganito si Helen? Kip. Nay, kasi parang may sumusunod sa akin kanina eh. Sabi mo sa akin, may nakita ka ba? Wala. Pero pakiramdam ko, nandyan lang si Lester sa paligid. Kaya, you really have to consider staying with us. Lalo na ngayon na tama ang hinala mo na sinusundan ni Lester si Paula. Maging ang kilos mo. Hindi kayo ligtas. Hindi ko na kaya makisama sa inyo. Pagkatapos ng lahat na nangyari kanina. Sabi mo sa akin, ano nangyari? Akong bahala kay Nino. Ano ba talagang totoo? Ano bang nangyari talaga kanina? Nay, nasaktan ko si Ninyo. Napagbuhatan ko po siya ng kamay. Ginagamit na lang yung ebidensya para pagmukain akong masama. Pero alam ko hindi mo basta magagawa yun. May dahilan ka para magawa mo yun. Walang sapat na dahilan, Dave. Nainis lang ako. Naubos na pasensya ko sa anak mo. Patawarin mo ko pero yun yung totoo. Pare, asawa ko. Konting tampuhan lang. Ba naman? Halika. Iniwan mo ako! Iniwan mo ako! Iniwan mo ako! Papatayin ko yan. Makika sa kotse. Sakay!
Yun mo nga naman. Tadhana na ang ayaw magpahiwalay sa ating dalawa. Hayaan mo na ako, Lester! Total, ayaw mo rin tigilan ng ate ko eh! Tama ka doon. Pero huwag mong aakalain na pakakawalan din kita dahil nagkakamali ka. Akala ko ba malaya ako umalis kung kailan ko gusto? Marami nang namatay sa maling akala. Gusto mo mamatay na rin? Sige, patayin mo na ako. Total, doon din naman ako papunta, di ba? Hindi. Pwedeng maunang mamatay ang ate mo. Pero tayong dalawa, pwedeng happy ending. Baliw ka na! Baliw! Mas gugustuhin kong mamatay kaysa gawin ko yung gusto mo! Sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin. Pero gagawin ko kung anong gusto ko. Gaganti ako sa ate mo. At tayong dalawa magsasama. Ano bang gusto mong gawin ko? Para tigilan mo na ate ko. Ano? Mali mo ako. Kaya mo bang gawin yun? Helen, hindi ko na itatanong kung bakit mo nagawa yun kay Nino. Kahit na ano pa ang sabihin mo, alam ko na may matindi kang dahilan. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan mo pa sabihin kay Dave yun? Siya na lang natitira nating kakampi. Kung may natitira pang paraan para mabawi natin si Nino, si Dave yun. Ginagawa nilang sirkus ang buhay namin eh. Wala silang pakialam kung nasasaktan na nila si Nino. Ang importante lang sa kanila magawa ko anong gusto nilang gawin. Alam mong palabas yun eh. Hindi ba't ikaw na nga ang nagsabi na kahit anong gagawin mo para makasama lang si Nino? Kaya ka nga pumayag na mag-iyaya sa bahay na yun eh. Hindi ko na kaya ipandidikta nila eh. Sa akin, sa pangyayari kay Nino. Pati katotohanan, binabaluktot nila eh. Dinadami pa nila yung mga walang kamuhang-muhang na bata. O sige, kung umalis ka, sa tingin mo titigil sila? Kung aalis ako sa bahay na yun, hindi na maiipit si Nino. Hindi na nila susulsulan si Nino para magsinungaling. Hindi na mahihirapan si Nino. Alam ko naman kung bakit nila ginagawa yun eh. Dahil gusto ng bata na mabuong pamilya niya. At naiintindihan ko siya. Dahil yun din ang gusto kong mangyari sa sarili kong pamilya. Hindi niyo ba napapansin, Ayangge? Na sa tuwing magkikita kami, magkakasama kaming dalawa, nagkakawatak-watak yung mga pamilya namin. Siguro panahon na para magkahiwalay kaming dalawa. Dave, ano yung ginagawa mo? Ba't ka umiinom naglalasing ka? Ha? Masama sa'yo yan. Ma, please hayaan mo na muna ako. Hindi kita pwedeng hayaan, okay? Gusto mo bang makita ka ng anak mo na ang hawak mo ay alak? Maganda bang halimbawa yun sa kanya? Ha? Kailangan ko mabawi anak ko eh. Hindi siya nababagay sa bahay na yun. Hindi siya nababagay sa pagdirinig ko na yan.
Eh, kanino naman siya nababagay? Sa'yo? At kay Helen? Naku, anak. Marami kang dapat matutunan sa buhay. Dapat buksan natin ang mga mata natin. Buksan mo ang mata mo na huwag mong isakripisyo ang lahat dahil lamang sa isang babae na hindi mo lubos nakakilala. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo, ang kinabukasan ng anak mo dahil sa isang maling paniniwala. Pero mabait siyang ina. Mabait siyang ina, Ma. Mabait dahil gusto mong yun ang sabihin mo at marinig. Mabait siyang ina dahil mahal mo siya. Alam mo, anak, lahat tayo nagmahal eh. Lahat tayo naging bulag sa pagmamahal. Pero sa pagmulat ng mga mata natin sa katotohanan, alamin natin kung ano talaga ang buhay, anak. Para sa akin, ang masasabi ko sa'yo, pinaka-importante sa ngayon, ang iyong anak, ang kanyang kinabukasan. Ipakita mo sa kanya kung ano kang klaseng ama. Ipakita mo sa kanya ang buhay na pinapangarap mo para sa iyong anak. Ipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Hindi yang iinom ka, maglalasing ka, paparusahan mo ang sarili mo ng walang katuturan. Babe, please. Please, for the sake of your son, huwag mong isacrifice itong mga bagay na to. Ha? Makinig ka, anak. Sorry po, Yaya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Ayaw ko po kayong saktan, pero ayaw ko na rin masaktan si Mami. Sana po mapatawad niyo na po ako. Sana po mapatawad niyo na rin ako ni Daddy. Please, Helen. Don't give up on us. Kailangan ka namin ni Nino. Kailangan kita. Alam ng Diyos kung gaano kayo kaimportante sa akin. Kung gaano ko kayo kamahal. Pero hindi ko alam kung tama pang nasa buhay niyo pa ako. Pupuntahan kita, Ninyo. Magkikita pa rin tayo. O ano? May balita na ba kayo kay Helen? Dapat kasi sinundan ko na siya kahapon eh. Dapat di na natin pinalipas sa isang gabi nang hindi siya nakakabalik dito. Papasundo ko na siya ngayon. Teka nga muna. Bakit mo siya ang hinahanap mo? Nandito yung bida ng show. Nasa kanyang kwento ngayon. Siya nagdadala ng drama, ng tensyon. That's not true. Kami ni Nino ang heart and soul ng show na to. Sinasabi ko na nga ba eh, dapat hindi na sinali yung babae yan dito eh. And what do we have now? Without her, wala tayong story.
And what about her contract? Kalimutan mo na yung kontrata niya, ha? Siya naman ang umalis eh. Gagawa tayo ng bagong kwento. Mas maganda. Kung hindi siya kasama. Tama si Mommy. Her time is up na. Nakakasira lang siya ng show. Mas maganda kung mag-focus kami sa fact na pwede kami magkabalikan ni Dave. I think that's gonna be more exciting. Excuse me, ho. Helen! Helen, pwedeng huwag niyo na lang akong kunan. Nandito ako para magpaalam eh. Yaya, iiwan niyo na po ako. Ninyo? Teka muna, ha? Saan ka pupunta sa tingin mo, ha? Gwyneth, iakyat mo si Ninyo. Baka saktan na naman ito yung bata eh. Halika, anak. Yaya! Anak, halika dito. Masama siyang tao. Halika na, umakit ka na. Ma, ilayo mo yung babae niya. Halika dito. Ba't mo ba ginagawa to? Hindi ko magagawang mahalin ka. Kasi alam mong mahirap ang mag-isa. Dahil siguradong yan ang kapalaran mo. Ako, hindi ako mag-iisa hanggat nandyan ang ate ko. Tita, bigyan natin siya ng chance na magpaalam. Hindi ako sira. No way. Kung hindi mo siya bibigyan ng chance na magpaalam, ipagpipilitan ko siyang manatili dito. May kontrata akong hawak at pwede kong iakyat sa management na ilaban ang pananatili niya sa show. Tinan mo ako, may pakialam pa sa'yo, ate mo. Kasi iba na prioridad niya. Mas mahal na niya yung batang hindi niya kaano-ano, tsaka yung boyfriend-boyfriendan niya. And when did you start hoping na si Gwyneth ang tatawagan ko? Baka nakakalimutan mo, inabandon niya yung anak namin. Malay mo, anak, kung nagbago na siya. Mag-ingat-ingat ka sa ginagawa mo sa akin, ha? Baka akala mo may magtatanggol pa sa'yo, ha? Akala mo babalik si Roldan? Wala na, pinatay ko na!